Welcome to K-Catalog. Ilki, reading part na po tayo ng Level 3 Unit 10, page 137 ng textbook. Number 1, 사람을 구하는 광고입니다. 광고, advertisement. 구하는 from the word 구하다. So, ibig sabihin yan to look for or search for. Ano yung hinahanap? Saram. People, no? So, naghahanap ng mga tao. Usually, yung ganitong word, makikita nyo siyang ginagamit kapag merong job post. Okay, so dito sabi, 다음 빈칸에 들어갈 단어를 아래에서 찾아보세요. So, hanapin daw sa baba yung tamang word para sa blanks natin. So, dito, ayan, no, meron tayong mga information dito sa baba. And then, pipili tayo alin dyan yung ilalagay natin sa 1 to 6. So, sabi dito, 신입 영역 사원 모집. 모집, recruitment or recruiting for. Tas dito, 신입 is yung ating mga new employee. Okay, mga newbie or 경력 yung experience, no? May mga experience na. And then 사원, employee. So, 모집 again, recruitment or recruiting, no? Dito sa case na to, ang ibig sabihin niyan is recruiting for new or experienced employees. So, bago natin sagutan yung 1 to 6, check muna natin yung mga pagpipilian dito sa baba. So, dito, sabi, 모집 분야. Bunya means pwedeng field in terms of sa trabaho, kaya part. Yan. So, section, pwede din, no? So, sa iyong trabaho, anong part ka or anong field mo? Sa HR ka ba? Sa learning and development ka ba? Yan. So, mojib, so yung recruitment or pwede nating isiping recruitment field. Yan. And then, ito yung mga field na meron. Panmegic. So, pare-pareho yung ending nila, no? Jik. So, it means yung part or section ng trabaho, no? Anong field ka. Panme, to sell, no? So, ibig sabihin, nasa sales ka, no? So, this is sales. 영업집, this one is yung B2B, business to business. So, pwede mong isipin dito, business partnership. And then, 생산직. 생산직, ito naman is production. Okay, so production. 기술직, dito naman papasok yung mga engineers, programmers, ayan, no, sa kanila yung part na yan. So, dito yung technical part, no? So, technical. And then, 연구직. So, dito naman si research and development. And then, 모집 인원. So, 인원 yung dami ng tao. Okay, number of people na i-recruit. So, merong 0. Meron ding 약간 명. So, 명, no, tao. Then, 약간, so, few. Okay, so, nagre-recruit kami ng kaunting tao. Dito, G1 자격. Eligibility to apply. Okay, so, ano yung mga certifications na kailangan para mag-apply? So, we have 고졸. 고졸 means high school graduate. So, from the word 고등학교, tapos yung 졸 dyan is 졸업, graduate. Okay? So, high school graduate, kailangan. And then, 대졸, 대학교 졸업. Okay? So, college graduate. And then, 경력 2년 이상. So, again, yung 경력, experience, no? Yung career experience mo. So, kailangan daw, more than 2 years ng experience sa trabaho. Next, 제출 서류. So, 서류 documents. So, ano yung mga documents na kailangan mong isubmit? Okay? So, documents to be submitted. Ano-ano yon? We have 이력서. So, again, it's resume. 자격증 사본. So, 사본. So, ibig sabihin po niyan is copy. Okay? So, copy ng certificate na meron ka. And, 운전면허증. So, ito yung driver's license. Okay, so copy lang po, no? Not the original one. So again, yung sabon, like, copy po ang ibig sabihin. Next, money. So money,
ito yung for inquiries naman, no? So, ano yung mga inquiry na pwede mong gawin? 전화, phone call, or email. Last, 지원 방법. So, paano mag-apply? 방법, way, or method, 지원, to apply. So, we have 방문 접수. So, ibig sabihin nito, in person, no? Direct visit ka. Or online 접수. Online ka mag-a-apply. So, pwedeng direct in person or pwedeng online. So, yan. Tingnan natin yung, so, sulat ko muna dito, no? Inquiry. And then dito, how to apply na lang ilalagay ko. So, again, yung 방법, no? Ways. Or method. So, balikan natin yung nasa taas. Number 1. So, ang nakalagay dito is 화장품 Pan-Magic. So, may nakalagay na Pan-Magic. So, nasa sales siya. Anong klase? 화장품, cosmetic. Okay, so cosmetic sales. So, nasang part siya? Nasa 모집 분야. Okay, so dito ang sagot is 모집 분야. Anong field ang kailangan niyang applyan? So, Pan-Magic. Sales ng mga cosmetics. Number 2, 영영명. So, kunyari, may mga nakalagay dyan na number, no? So, kunyari, sabihin natin, kailangan ng 12 na katao. Okay? So, saan natin makikita yan? Anong part dito sa baba? Yung 모집 인원. Okay, so, kailangan ng 12 na katao. 모집 인원. Next one, 고졸. So, asan yung 고졸 na word? Nandito, no? Yan. 고등학교 졸업. High school graduate. So, nasa G1 자격. Sasagot dito, G1 자격. Next, number 4, 이력서. So, nasan si 이력서? Nasa 제출 서류. So, 제출 서류. So, kumbaga, hanapin nyo lang yung mga words kung nasang part sila. And then, number 5, so, 서울 화장품, tapos may contact number. So, saang part to? Sa inquiry. Okay, so, 문의. And then, online 접수. So, ito, online 접수, asan siya? Ito siya, no? So, sunod-sunod lang pala yung sagot, no? So, online 접수. So, asan siya? Sa 지원 방법. Okay, so that's for item number 1 ng reading. So, tingnan natin yung number 2 dito. 회사에 지원하려고 합니다. So, you're planning to apply to a company. So, kunwari na mag-a-apply ka. 무엇을 제출해야 됩니까? So, ano daw yung mga dapat na i-submit? Okay, so again, 제출하다 to submit. So, dito we have 서류. Again, 서류 means documents. So, anong klaseng mga documents yung meron? 지원서. 지원서 means application form. Sulat ko, no? Application form. 이력서, resume. Then, 자기소개서. So, 자기소개. Self-introduction form. Okay, so again, yung 자기소개, self-intro, and then yung so dyan is yung form or yung papel, no? Na i-send mo na documents. So, we have here 각종 증명서. So, 각종 different types or various. And then, 증명서, certification or certificate. So, yung mga ending, no, puro 증명서. Mga certificate na magpapatunay. So, we have 성적. So, ibig sabihin po ng 성적 is transcript of record. Yung iyong record sa school. And then, 졸업 증명서. So, certification na ikaw ay graduate. Yung diploma mo. Okay, so, diploma or graduation certificate. 경력 증명서. So, again, yung 경력, career, no, or experience. So, career or experience. And then, certification. 가족관계, so family relation, okay?
So, family relation certificate. Dito naman, shinbunjung, sabon. So, again, sabon, copy, not the original one, no? Yung copy lang. So, shinbunjung is ID. So, anong copy ng mga IDs? Yokwon, so we have passport, copy of passport, and then 외국인 등록증, so yung ating ARC. Okay, so puro copy lang po, no? And then, 자격증, again, certification. So, yung iba't ibang certification din na pwede, katulad ng computer certification, o kaya naman, driver's license. Okay. Next one, sa baba naman, number 3, 다음은 구인 광고입니다. So, same lang kanina, no? Advertisement sa pagre-recruit or paghahanap ng tao. And then, 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, basahin natin yung nakalagay sa job post and sagutin natin yung questions. Ang unang poster ang sabi, 외국인 영어 교사를 모십니다. Recruiting for foreigner English instructor or teacher pwede din, no? So, dito, ano yung sabi? 모집 분야, again, anong field? 방과후 영어 교사. So, again, English teacher or English instructor ng after-school program. Okay, so next one, 모집 인원, ilang tao ang kailangan? 2 tao. 지원 자격, so ano yung mga kailangan na certification? 대졸, again, that's graduate ka dapat ng college. And then, 영어 전공. So, pag sinabing 영어 전공, major in English. Okay, so 영어, English. 제출 서류, ano yung mga sasabit na forms or documents. So, we have resume and passport copy. And then, dito, meron siyang naka-star siya dyan. Anong sabi? 궁금한 점은, so yung mga kailangan mo daw na itanong, dito mo itanong, no? Dito ka mag-inquire sa phone na binigay or contact number. So, number 1 question, 무엇을 하기 위해서 쓴 글입니까? So, yung sagot natin dito for number 1 is yung 외국인 영어 교사. 영어 교사를, then, para saan? Sa paghahanap, no? They're looking for English instructor. So, 구하다, magiging 구하기 위해서. And then, dugtong lang natin to. 쓴 글, and then, yung 입니까, magiging 입니다 lang, no? 쓴 글입니다. Number 2, so, true or false yan. Check natin kung same yung sinasabi or may sinasabing ganito, no? Dun sa nakalagay sa post. Sabi, 중학교에서 근무합니다. So, magtatrabaho daw sa 중학교. So, again, yung 중학교 is middle school. So, middle school. And then, tingnan natin yung poster. So, dito, sang part mo makikita na 중학교 siya. So, ang sagot po is nandito sa baba, no? Sabi, if merong inquiries, dahil sila yung nagpapahanap ng tao, so, dito daw ko contact, no? 중학교, tas yung phone number. So, nakalagay dyan, middle school. That's why, correct yung number 1. So, dito, circle. Number 2, 이력서와 여권 사본을 제출해야 합니다. So, kailangan daw isubmit yung resume and copy ng passport. So, balikan natin yung post. Ito yung mga kailangang isubmit. So, resume and copy ng passport. So, correct din to. And then, number 3, 누가 여기에 지원할 수 있습니까? So, dito daw sa dalawang to na candidate, sino yung sa tingin mo na ma-approve or ma-hire? So, tingnan natin yung mga qualification na meron sila. No? Number 1, si Michael, 25 years old. So, ang sabi dito, no, 대졸, ibig sabihin, 대학교 졸업. So, graduate siya ng college. And then, 전공, major. So, anong major niya? 음악, music. And then, 학원 영어 강사 경력 3년. So, meron siyang experience ng 3 years na pagtuturo ng English, no? So, 영어 강사, English instructor sa 학원 or academy for 3 years.
Next candidate natin si Marie. So, 23 years old and then college graduate din siya. And this one, ang nakalagay is 영어 영문학 전공. So, major siya sa English literature. So, 영어 영문학, English literature. Sulat ko, no? English lit. And then, 경력 없음. So, siya naman ay walang experience. So, sino kaya sa dalawa ang mahahire or tatanggapin? So, based sa kanilang qualification na hinahanap, sabi, kailangan English major and at the same time, college graduate. Okay? And then, bukod doon, wala nang ibang hinahanap, no? So, dito, ang major in English ay si Marie. So, kahit na wala siyang experience, siya yung major in English. So, si Michael, kahit na may experience siya for 3 years, pero hindi siya major in English, hindi siya pasok. So, si Marie ang sagot. Next, dito naman tayo sa pangalawang post. So, yung second post natin, Arbeite 직원 구함. So, looking for part-timer staff or employee. So, 업무, ano yung trabaho? 사무용품 배송, 배송 delivery, anong i-deliver? 사무용품, so yung mga office supplies. Office supplies, delivery. Pagdating dito sa in-one, so hindi nilagay or hindi sinabi kung ilang tao yung kailangan, no? So, kunwari na lang may number yan. So, again, in-one, ilang tao yung hinahanap nila or gusto nilang recruit. And then, 자격, ano yung certification or qualification na hinahanap? 고졸, again, ibig sabihin yan is high school graduate. 운전면허증 소지자, so kailangan driver's license holder. So, initial na lang yung sinulat ko, no, sa driver's license. Kailangan meron kang driver's license kasi nga ikaw ay magde-deliver. And then, 근무 시간, so yung oras ng trabaho. From Monday to Friday, from 2 o'clock to 7. So, 2 to 7. And then, 제출 서류. So, ano yung kailangan mong isubmit na document? So, 이력서, resume lang. 지원 방법. So, paraan para makapag-apply. Online jobsu. So, send mo lang yung iyong application or 이력서 sa email na to. Muni, meron kang inquiry, pwede kang tumawag dito. Okay, question number 1, 무엇을 하기 위해서 쓴 글입니까? So, para saan daw yung post na yon? So, ito siya, no? 아르바이트 직원 구함. Yan, so, 아르바이트 직원 구함. Sagot natin dito. 아르바이트 직원 구하기 위해서. And then, 쓴 글입니다. Number 2, so true or false ulit. 사무용품을 배달하는 일을 합니다. So, yung trabaho daw na gagawin is pagdi-deliver ng office supply. So, tama naman based dito sa binasa nating post, no? Yeah. And then, 오후에 근무합니다. So, ang trabaho daw ay sa afternoon. Correct ulit. So, from 2 to 7, no? Start ka ng afternoon. Next, so ito, sa dalawa na to, sino naman kaya ang maha-hired? So, number 1, si Jamal, 30 years old. So, high school graduate. 택배기사 경력 1년. So, meron daw siyang experience for 1 year bilang isang delivery man. 운전면허증 있음. And then, meron din siyang driver's license. Number 2, 소천, so 28 years old si Sochon, high school graduate din siya. 백화점 판매 사원으로 10년 근무. So for 10 years, no, nagtrabaho siya as salesperson, no, 판매 사원 sa isang department store. So dito, maraming experience, no. So 10 years ng pagtatrabaho sa isang department store as salesperson si Sochon. Kaya lang, hindi siya qualified kasi unang-una wala siyang driver's license. And ang hinahanap dito is kailangan meron kang driver's license. Yan.
Okay, so kahit marami kang experience, years of experience, hindi pa rin qualified. So, ang ma-hire is si Jamal. Okay, so that's for reading part ng Level 3, Unit 10. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.